I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. I've had more gains than losses, and I've known more joy than hurt, as your grace rolled down upon me undeserved. For God's been good in my life. Magandang hapon, maulang hapon po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa patuloy niya pong pag-iingat at paggagabay sa atin sa maghapon. At patuloy niya po tayong iniingatan. Tayo po ay manalangin para po sa ating daily words of encouragement ngayong gabi. Hingin po natin ang biyaya ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa muli kaming magkakaroon ng aming daily words of encouragement. Bigyan niyo po kami ng pangunawa upang sa ganon maunawaan namin ang inyong salita na aming pag-aaralan. At pagka naunawaan po namin ay matututo po kami at meron po kaming isa sa buhay bilang isang inyong anak. Kayo pong maluwalhati Panginoon, napakabuti niyo po sa aming buhay. Salamat po sa lahat ng biyaya at pagpapala. Pinupuri ka namin o Diyos, pagpalain niyo rin po lahat ng nakikinig sa gabi pong ito. Patawad po sa lahat ng kasalanan in Jesus' name. Amen. Alright, so basahin po natin ang ating text. Dito po tayo sa Mark chapter 6 verses 45 hanggang 52 po tayo. Alright, sabi ng Bible, and straightway he constrained his disciples to get into the ship and to go to the other side before unto Bethsaida, while he sent away the people. Verse number 46, and when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. And when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. And he saw them toiling in rowing, for the wind was contrary unto them. And about the fourth watch of the night, he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and cried out, for they all saw him and were troubled. And immediately he talked with them, and said it unto them, be of good cheer, is it I, be not afraid. And he went up unto them into the ship, and the wind ceased, and they were sore amazed in themselves beyond measure, and wondered, for they considered not the miracle of the loaves, for their heart was hardened. So ito po yung pagkakataon mga kapatid na ang Panginoon ay kanya pong kinonstrain ang mga disipulo niyang maglayag papunta sa other side upang sila po ay patuloy na magpatuloy sa gawain ng Panginoon, mangaral ng salita ng Diyos. At siya po ay nagpaiwan at para manalangin, at nung siya po ay pupunta sa kanilang yung ship kung saan nandun ang mga disipulo ng Panginoon, ay he walked on the water. Natakot po yung kanyang disipulo dahil lumulutang po siya, akala nila ay multo or spirit, sabi ng Biblia. Pero sabi ng Panginoon ay ako ito. Oo.
So, be of good cheer, it is I. Yan po ang pamagat ng ating pong mensahe ngayong gabi ito. Alright, so ang constraint po dyan, from the Greek na anagkazo, compel, drive by force. Yung pray naman po dyan, nung nagpaiwan ng Panginoon, siya po ay nanalangin, ay supplicate. Siya po ay humingi, nagnanalangin, nag-supplicate sa Panginoon, at siya po ay worship. Yan po ang ibinigay ng Concordance Dictionary. So, nag-worship din po siya. Kaya nga po tayo po nananalangin, we are not just asking anything from God, something from God, but we worship Him. Pinupuri natin siya. And then, yung troubled po dyan ay tarazo sa Greek, to agitate, to perplex. Nabagabag po sila. Yung cheer naman po dyan ay tarzeo sa Greek, to have courage, at be of good comfort. So, sabi ng Panginoon sa kanila, nung sila po ay nag-troubled, I have courage, be of good comfort. Ako ito, sabi niya. Be of good cheer. Ako ito, be not afraid. Ano pong pwede nating matutunan dito? Jesus constrained His disciples to get into the ship and to go to the other side. Yan po yung sabi po ng Bible dito sa verse 45. At ang Panginoon po, kinonstrain niya po ang kanyang mga disipulo na sumakay sa barkong yan at pumunta sa other side. Bakit? Para magpatuloy po sila sa kanilang ginagawa para sa ating Panginoon. Alright? So, constraint. Kaya alam niyo po mga kapatid, may pagkakataon yung na ang Panginoon po ay kino-constrain niya po tayo. Compelling, yung ibig sabihin po niyan eh. So, through the preaching of the Word of God, when we read the Word of God, ay nako-constrain po tayo, nako-compel po tayo, drive by force, sabi sa dictionary, upang sa ganun magawa po natin yung gawain ng ating Panginoon, yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya pagka kino-compel po tayo, kino-constrain po tayo, dinadrive by force, kino-convict ka ng Diyos, through the preaching of the Word of God, huwag na po natin pagmamatigasin ang ating puso. At alam niyo po, sabi nga ng Book of Proverbs, yung pinagmamatigas na yung kanyang puso ay suddenly be destroyed, and that without remedy, sabi po doon. So, masisira at wala ng remedy, sabi po ni Hari Solomon di ba? Kaya pinakamaganda po, when the preaching of the Word of God constrain us to do the will of God, ay magpakumbaba lang po tayo at sumunod sa Kanya, mga kapatid. Alright? Mag-obey lang po tayo sa gusto ng Panginoon sa atin. Anyway, lahat naman ng gusto ng Diyos sa atin para sa ating kabutihan Wala naman pong gusto ang Diyos sa atin na ikakasama po natin at kisisira. Sa katunayan po, minsan yung gusto natin ay hindi nakakatulong kundi nakakasira sa ating buhay. Di ba? Tingnan niyo po, ang mga tao gusto manigarilyo, gusto minom ng alak, nasisira ang kalusugan nila. So, gusto nilang magsugal, yun, natatalo, kaya nagkakaproblema sa financial, di ba, sa pamilya. Kaya nag-aaway ang mag-asawa at nagkukulang ang pangangailangan ng bahay sapagkat yun nga pong gusto natin ang nasusunod Akala natin ay ayos para sa ating pong pamilya, yung mga ginagawa natin, may pagkakataong hindi po Kaya pinakamaganda, pag kinonstrain tayo, kinompel, drive by force, ang salita ng Diyos, ay sumunod po tayo sa ating Panginoon sapagkat lahat ng kalooban ng Diyos para sa atin through His Word, ay ikakabuti po natin. I can testify about that, and many of us who are listening right now can testify about their lives being changed, their life being blessed, alright? Because they obey the Word of God, alright? So kaya nga pinakamaganda po, when the preaching of the Word of God constrain us, be humble and obey. So obey.
Diba? Para tayo po ay mapapurihan natin ang Diyos at ikakaayos pa natin. Wala pong naglingkod sa Diyos na nasira ang buhay. Wala po. Wala pong sumunod sa Diyos na nasira ang buhay. O, sa katunayan, lahat ng sumunod sa Diyos na ayos ang buhay. Oho. So, lahat ng sumunod sa kalooban ng Diyos, naging masaya at naging maganda ang kanilang buhay kasama ng kanilang pamilya. And many believers of Christ can testify about that. So, pinakamaganda po ay sumunod po tayo. Sinabi ng Biblia, follow me and I will make you fishers of men. Sunod tayo, maging soul winner po tayo, fishers of men. Di ba? Alright, so maging soul winner po tayo, mag-abot tayo ng trucks, or may mga namamatayan, birthday celebration, pagpaalam natin kanilang bahay, mag-preach tayo ng gospel doon. Alright? So magsimba po tayo pagka Sunday morning, Sunday night, at yung mga prayer meeting po natin, dito po Thursday night po 5:30 sa hapon. So, alam niyo po, hindi po wasting time ang pagpupunta po ng church. Hindi kailanman naging sayang ang oras ng pagpunta sa church. Kaya nga po, pagpupunta tayo sa church, lubos-lubuson na natin. So Sunday morning, Sunday night din po. Bakit? Hindi naman sayang Sa katunayan, mas pagpapalain ka pa ng Diyos. Bakit? Sumusunod tayo sa Kanya. Mas makikilala mo pa ang Diyos, mas mapapalapit ka pa sa Diyos, mas mai-experience mo pa yung favor ng Diyos sa buhay mo. Di ba? Pag Thursday, prayer meeting, 5:30 dito sa Candon. At pag nagpipray po tayo, makikita mo mas biyayaan ka ng Panginoon. Di ba? Mas magiging maganda ang iyong trabaho, negosyo, ang iyong pag-aaral, pag ikaw ay mas lalong nananalangin sa Kanya. Sapagkat naniniwala po tayo sa panalangin God will answer our prayer. Pwede ka namang mag-pray sa bahay, pwede kang mag-pray kung saan. Pero meron pa rin pong gathering, na kung saan, doon tayo nagtitipon. Meron tayong worship place, merong house of God, na kung saan, sabi ng Biblia, house of prayer. Di ba? So, punta po tayo mga kapatid. So, when Jesus constrained us to do what? His will, sunod tayo at makikita mo, ipapakinabangon mo siya. Wala pong sayang na oras sa Diyos. Wala pong sayang na araw na ibibigay mo sa Diyos. Bakit? Kasama mo siya, sayang. Hindi ka mauubusan, hindi ka po pababayan ng ating Panginoon. Pangalawa Jesus departed into a mountain to pray. Sabi sa verse 46. Okay, so, nung na-constrain ng Panginoon, sumakay sa ship yung mga disciple niya to go into the other side, ay nagpaiwan muna siya to pray. Mahalaga po yung panalangin mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag prayer meeting, punta po tayo. Thursday, 5:30. Sa iba namang churches ay Wednesday. Kahit anong araw po yan na isinet na sa church, punta po tayo. Bakit? Mahalagang manalangin. Alam niyo sa katunayan po, ay kung meron mang isang pinakamahalagang programa ang church, walang iba kundi ang prayer meeting. Bakit? Kailangan po natin ng Diyos. When we pray, God will work. When we don't pray, we trust ourselves and we just work for ourselves. Diba? When we pray, God's work. When we don't pray, we work. When we pray, we will see the result coming from God. But when we don't pray, yung result ay yung ginawa lang po natin. Di ba? Kaya kakaunti Pero kung nag-pray ka, makikita mo ang Diyos na makapangyarihan, malawak, maraming pagpapalat, biyaya sa Kanya. Mga kapatid, when we pray, parang yung story ni Pastor Sam sa amin na anong namatay siya, believer, napunta sa langit, nakita niya sa langit, napakaraming bagay doon, napakaraming mga napakagandang bagay doon So, sabi niya sa Panginoon, kanino ba yung mga yung Panginoon? Sumagot ang Panginoon, sabi niya sa kanya, sa'yo sana, hindi ka naman nagpipray, hindi ka naman humihingi. Ask and it shall be given unto you. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest. Kaya napakahalaga mga kapatid, na tayo po ay mag-pray. So, katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Pray for our family, for our children, for their future, di ba?
pray for their studies, pray for their spiritual growth, pray for their involvement, at pray for our country, pray for our churches, ministries, pastors, preachers, missionaries around the world. So napakarami pong kinakailangan pong ipanalangin, mga kapatid. Pangatlo po, the disciples were afraid when they saw Jesus walking on the sea, but Jesus comforted them. Makikita po natin dyan. Verse 49, when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit and cried out. For they saw him, were troubled. Troubled sila eh. Pero sabi ng Panginoon, be of good cheer. Alright? It is I, be not afraid. Huwag kayong matakot, ako lang to. Oho. Sabi ng Panginoon. Kaya na-comfort po sila. At tumigil pa yung malakas na hangin, sabi ng binasa natin kanina sa dagat na yan. Kaya mga kapatid, when we are afraid, God is there to comfort us. Ano ho? So maraming beses po, nagkaka-trouble po tayo. Alright? Financially, materially, physically, may sakit ka, nagkaka-trouble ka sa pag-aaral, sa trabaho, nagkaka-trouble po tayo sa ating family. Alright? Pero, ang Diyos po ang nagko-comfort sa atin. Diba? So, ang Diyos po ang nandyan para po tayo ay alalayan, para po tayo ay tulungan, para po tayo ay comfort. Hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya pag nasa Diyos ka, ay dumating mga trouble, may comfort ka. Eh pag wala ka sa Diyos, magka-trouble ka, wala kang magko-comfort sa'yo. Kaya nagpapakamatay na lang. Kaya nagiinom na lang ng alak. Akala niya, yun ang solusyon doon sa trouble niya. Oho. Kaya at nakikipag-away. Akala niya ang retaliation ang solusyon. Hindi. Ang Diyos po ang magko-comfort sa atin. And when God is there in our lives, He will take care of us, mga kapatid. Principles of the day po, panghuli, when God constrains you, then you must be willing to comply and follow, mga kapatid. And when you are in trouble, God is your comforter. Pagka tayo nasa trouble, ang Diyos po ang ating comforter. Tayo po manalangin, dakilang Diyos, pagpalain niyo lahat ng nakikinig sa po ng kanilang pamilya, ingatan niyo sila, halaguin patuloy ma-encourage, napakarami pong discouragement at frustration, depression, at iba-iba pang Panginoong problems. Pero salamat sa may salita kayo nababasa namin, napapakinggan araw-araw, so that we could be comforted by your word, O God. Kayo po ang patuloy na maitaas sa aming buhay, pagpalain niyo po ang natitirang oras sa gabing ito. Ito po ang aking dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, God bless you po. Magandang gabi po sa ating lahat. Yan po ang ating daily words of encouragement. Magandang gabi, Brother Clyde Manzano from Candon and Sir June Ruiz from Isabela. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you on the next episode. God bless you.